So, we celebrate life, not death. Ito sana ay topic ko sa araw daw ng mga patay. Hindi dapat sineselebrate ang araw ng mga patay kasi ang Diyos ay buhay. Alam niyo ba ang patay? It is a product of sin. So you are worshiping sin. And the promoter of sin is the devil. The promoter of death is the devil. And the Bible says, kahit na sila ay mamamatay, sila ay buhay. Because Jesus Christ, God Himself, is life. Ang kamatayan naman talaga ay paghiwalay sa Diyos. Patay ka dyan talaga. Pagwalay mo sa Diyos, ang kamatayan. Yan ang nakakatakot. Kaya may mga tao, kala nila buhay na buhay dahil ang gaganda nila, postura. But in the eyes of God, they are dead people. They are walking dead people. Because wala sila sa Diyos. Ang tawag sa kanila mga patay. But physically, talagang there is death. Pero meron din sinasabi na hindi talaga tayo mamatay. Yun yung tinatawag na hindi makakatikim ng kamatayan dahil by rapture. Dalawa. But the purpose of that, whether death and resurrection and rapture, is to change our physical body. Now, blessing, ang lahat ng blessing na pinagkakalob sa atin, unang hininga natin ang buhay natin, laging may responsibilidad yan. At ang unang responsibilidad natin, manatili sa Diyos, sambahin siya, unahin siya, umattend sa Sunday or Friday, magpakita ng encouragement, mag-share ng Word of God. Those are service. Manalangin para sa iba. And that is the responsibility to be saved. So, in the text that we are going to read, unang-unang blessing talaga sa atin is there is life and resurrection. Hindi niya hinahanap ngayon niya kasi malulusog kayo. Wala kayo sa bingit ng kamatayan. Pero ilan nyo narinig ko? Ito katotohanan. Yun na sa bingit ng kamatayan, lagi nilang sabi, gusto ko magsimba. Ilan yung narinig ko na gusto ko magsimba? Kasi mamamatay na sila eh. Pero nung sila'y malakas, ayaw magsimba. Pero nung malapit nagbabatay, magsisimba ko. Nawawag natin sabihin yan bago tayo mamatay. Hindi! Ngayon malakas pa lang tayo, magsimba na tayo. Para sa akin, na-realize ko, ba't sila nagsasabi ng sila'y magsisimba before na mamatay sila? Hindi na nila sila nanampalataya. It is already bribery. In their heart, they want to live again in this world. Bribery na suhol na yun sa Diyos. Kaya minsan, di na sila pinagbibigyan. Kasi alam ng Diyos na mabuhay man sila, bumalik man sila sa buhay. Hindi rin uli magsisimba yan. Because God knows the heart of man. Alam niya kung sino yung magtatapat sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino talaga yung susunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino talaga yung mag-aalay ng buhay, ng pera, ng tithes, ng kanyang lakas, ng kanyang talent sa Diyos. Alam ng Diyos yan. Kaya first of all, God gave us a blessing. Itong inuungulan nating buhay na to, na nagkakasakit, na natatapos. At the end, sabi ng Panginoon, kaya patuloy kayo magsilbi kasi the first blessing you are going to have is the life eternal. Ito yung pinagtatalunan kung meron bang buhay na walang hanggan, kung meron bang mabuhay muli ang mga tao, sa mga Griego, sa mga Korinto, pero pinatunayan niya. Kung hindi na buhay si Kristo, wala sanang muling pagkabuhay. Now, this is the mystery, sabi niya. Basahin natin 1 Corinthians chapter 15, 50 to 58. 1 Corinthians chapter 50, 50 to 58. Babasahin ko yung verse 50. Okay. At ito'y pinatutunayan, merong muling pagkabuhay. And that is our first blessing na dapat kinakount natin. Dapat lagi nating inaalala.
Sabi dito, I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Kayo, sa verse 51, basahin nyo. 52. In a flash, in the twinkling of an eye, at last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Kaya sa 53. Paul. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then saying, that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Kaya sa 55. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. 57. And 58, ito yung ating responsibility that God gave us the first blessing in our life. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay. Praise God. The first blessing that we will always count is God save you. Niligtas ka ng Diyos. God prepare for you for eternity. God prepare for you in His home. The background of this text is, ano ba mangyayari sa katawan natin? Yes, lahat ito masisira. Nakakatakot talaga. Ang pinakamalungkot na lugar sa balat ng lupa, alam nyo, hospital. Lagi kong sinasabi yan. Wala makikita doon, nagkikwentuhan, nagingitian, lahat malungkot. Kasi lahat may problema. Unang problema, sakit. Pero may isang hospital na masaya. May isang hospital na masaya. Alam nyo kung ano? Orthopedic. Oh, ang saya, kwentuhan ng kwentuhan. Doon ko na-realize na, ay masaya pala rito kwentuhan ng kwentuhan kung paano ka nabalian, kung paano nahulog, kung paano na sumemplang. Kinikwento nila yung mga karanasan nila. Kwentuhan talaga ng kwentuhan. Ay, dito pala yung masayang ito lang yung ospital na masaya. Nagkikwento. Kasi hindi naman sila may sakit eh. Wala silang sakit. Nabalian lang ng buto. Kaya pag upo ko, kwento rito. Ay, na paano yan? Siyempre, kwento naman isa. Ikaw, kwento rin ako. Yun lang ang tanging ospital na masaya. Nagkikwentuhan. Pero, beside that, puntahan niyo mga hospital, walang nakangiti. Walang nagkikwentuhan. Lahat malungkot. Kasi, nasisira ang katawan. And that is our problem. And at the end, let us face it. Mapalitan to. Bakit? Sinabi na ron sa verse 50, this flesh and blood is incompatible. Paki-change. Your body is incompatible to heaven. Hindi talaga yan pwede sa langit. Para ba pagpapasok ka sa mall, nakasando ka, minsan pumasok ka sa sando, nakasando lang, o kaya nakachinelas, haharangin ka. O di kaya lalo sa hotel. Ano? Gusto ko haharangin ka. Hindi pwede yan kasi incompatible. Bawal po dito ang nakasando. Bawal po dito ang nakachinelas. Umuwi kayo at magpalit kayo ng damit. Hindi pwede yan. The same with our physical body. Sabi dito, flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Hindi talaga pwedeng ang katawan nyo ay pumunta sa langit. Destined na yan to earth, you go back to the earth. It's referring to the physical body, ha? Kaya, asahan nyo, babalik at babalik yan sa lupa. Kaya wag nyo ng pagnasahin na pumuti. Wag nyo ng pagnasahin na bumata. Wag nyo ng pagnasahin na gumanda na parang artista.
Gumastos kayo ng milyon, nagparitoke kayo, lahat na yan. Pero isa rin na pupunta dyan. Sa lupa. Sa lupa at sa lupa. Kasi nga, it is incompatible. Pakipalit ka. It is incompatible. Sabi sa verse 50. In verse 50, ito ang masasabi ko. Ang inyong mga laman ay hindi pwede sa langit. Ano ibig sabihin nun? Kailan yan masisira yan at kailangan tanggalin. Tatanggalin yan. Because it is not compatible. O, tumuloy tayo. There will be a new spiritual body. Kailangan kayong magbihes. Kailangan kayo magpalit ng katawan. Kaya actually, ang nakakaiyak lang sabay namatay, hindi naman talaga yung kawawa siya. Hindi siya kawawa. That, actually, na yung bang panahon niya na para ma-feel ang glory ng Diyos. Ang nakakaiyak lang kasi, nakakamiss. Nakakamiss talaga. Na hindi mo na siya makikita na in flesh. Ba't nakikita pa rin kayo in new body? Kaya yung iba, na namatay tapos nabuhay uli. Alam niyo ang kwento nila, parang ayaw nilang mabuhay uli. Kasi, na-realize nila maganda pala sa ibang daigdig. They live there, they stay there in different body. Ito talaga ang nagbibigay sa atin ng problema katawan natin. Ito talagang katawan natin ang nagbibigay sa atin, nagda-down, na magbigay sa inyo ng mga iniisip nyo ngayon. Anong bagay sa inyo? Una, pagkain. Damit, lahat ng yan, iniisip natin. But it's not compatible in heaven because there will be a new body. Basahin nga natin yung 51 to 53. Bumalik tayo sa 51 to 53. Listen! Makinig kayo, meaning importante ito. I tell you the mystery. We will not all sleep. O hindi daw lahat bumabatay. Sleep referring to death. But we will all be changed. Kailangan baguhin yan. So again, 52 and 53. In a flash, in the twinkling of an eye. Biglaan talaga. At last trumpet. For the trumpet will sound. So may trumpet. The dead will be raised imperishable and we will be changed. So 53. For the perishable must be clothed itself with the imperishable and the mortal with immortality. Doon sa 52, napansin nyo, hindi raw lahat mamatay at merong sound of the trumpet. Hindi lang nabanggit doon, no? Pero may sinabi si Paul na ito ang continuation. Mag-cross-reference tayo sa 1 Thessalonian chapter 4, verse 16 and 17. Sabi niya, hindi naman lahat mamamatay. Pero sa isang malakas na trumpeta ng anghel, ang mga patay ay bubuhayin at babaguhin. Pero dito sa 1 Thessalonian, the same na pagka-describe niya, pero dito niya sinabi yung continuation, lahat daw hindi mamamatay. Paano yun, hindi mamatay? Because they will be changed in an instant without tasting death. Ito sabi, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an angel, with the trumpet. Remember the trumpet? Ako niniwala na talagang literal to, magkakaroon muna ng sound, na parang, welcome Lord. At sa pagbalik niya, no? At sinabi niya, muna talagang bubuhay ng mga patay. And with the voice of an archangel and with the trumpet call, call of God. And dead in Christ will rise first. Sige, tuloy natin, 17. After that, he who are still alive, wala nang time para mamatay. Kaya sinabi niya doon sa una, hindi lahat ay matutulog o hindi lahat mamamatay. And that is privilege kung abutin tayo na hindi na dapat mamatay. He who are still alive and are left will be caught up together. Yun yung rapture, caught up. Kasi, before Jesus Christ, maghari dito sa lupa, maghari siya dito ng literal Ipupulfill niya muna yung kanyang pangako na I want to be with you in my kingdom, which is in heaven. Imimit niya muna tayo, magkakaroon muna ng reunion. Kaya, remember, flesh and blood hindi pwedeng pumunta sa langit.
Yung mga namatay, papalitan ng katawan at magkakaroon ng glorified body tulad ng katawan ni Kristo. Yung mga hindi namatay, alam mo, mapatay muna yan bago i-resurrect. Hindi na. No need to resurrect. No need to die. But they are caught up. Meaning, in an instant, in the twinkling of an eye, kung kayo man ay buhay pa at that time, nasa heaven na kayo with new body. And that is the meaning of rapture. Talaga may rapture. Kailangan there is only one reason kailangan mag-resurrect or mag-rapture. Isa lang ang reason, to change the physical body like the body of Jesus Christ. Whether resurrection or rapture, kailangan magbihis ng bagong katawan. Kasi magkakaroon muna ng piging. Bawal ang sando, bawal ang tsinelas, bawal ang flesh and blood. It must be changed in an instant. And God will fulfill, I want to be with you where I am. Hindi muna ako iinom ng ubas na to. I will do this together with you in heaven. Kaya bago siya bumaba rito, imimit niya muna tayo in heaven. And that is the reason why, sabi rito, hindi naman lahat mamamatay, pero lahat babaguhin. Pero unahin muna yung mga namatay, they will resurrect. But kayo na hindi namatay, no need to die. You will be caught up in heaven with a new body. There will be new spiritual body. And that is our hope. And that is why we are always together here. We are waiting for that to happen. At bakit tayo nagtitipon-tipon? Kasi nag-i-encourage tayo, nag-share tayo ng Word of God. Nagpapakita tayo na kailangang maghintay. This is act of waiting. At ba't sinabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kasi literal talaga na tayo magkakainan, magiinuman. Hindi na lang ostya, hindi lang grape juice, but it's a real kainan sa langit. Because we will be with Him. Makikita natin siya ng mukhaan. Kung anong katawan ni Jesucristo, ganun din na magiging katawan natin. No need for retoke. Hindi na kailangan ng make-up. Hindi na kailangan ang glutathione. Kasi your body is flashing in glory. You are already glorified. Magiging glorious na kayo in a new form. Here, we strive. Kailangan pang kumita. Kailangan pang magtrabaho. Kailangan pang bumili sa Avon. Okay lang yon. Pero huwag kayo mag-indulge dyan. Mag-serve pa rin kayo sa Panginoon. So, kailangan baguhin ang ating katawan. That is our first hope. That is first blessing. Sin has no more power over us. Baka magkasala ako. Baka pupunta, dahil sa aking paulit-ulit na kasalan, pupunta ako sa impyerno. No more. No need to feel guilty. In 56 to 57, basahin natin. 56 to 57, no? It's not your work that God will consider. It's not your power. It's not kung ano yung nagawa mo para sa Kanya, kundi ano nagawa ni Jesus para sa iyo. Okay, sa 56 and 57, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. So, takot tayo sa mga utos-utos, ano? Minsan tayo pa nanguhusga, oy, bawal yan. Impyerno ka na. No. Huwag kayo manghusga. Because, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. So, whatever sin we have, God cleared it already. There is no need to feel guilty. There is no need to feel, Lord, mahina talaga ako. Lagi ko may ginagawang kasalanan. Paggamit ka pa rin. Pagpagamit ka pa rin. Lord, in fact, ako nga I feel not worthy. Siyempre, alam naman bulat-bulatin ko sa inyo nung nagawa akong mali. Hindi tama yon. Pero in my heart, may pagkakamali ako. Pero kailangan magsalita rito. Kailangan mag-lead ako. Kailangan akong mag-encourage pa rin. Kahit ako mismo, meron akong problema, meron akong ginawang mali, nangihina rin ako. It's not
action, it's not my power, it's not what I can do for the Lord that matters. What matters is, ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Focus on that. Talagang kung kayo titingin lamang sa nagagawa nyo at ginagawa nyo, manghihina kayo. Magigilty kayo. Pero, kapag inisip nyo, our victory is only Jesus Christ. Kung ano nagawa niya, ginagawa niya sa buhay natin. Focus on what God can do to you. Focus on what God wants to do for you. Mag-focus lang kayo kung saan kayo tinawag. At gagamitin pa rin kayo. Hindi nyo naman titignan kung gaano kayo kahina. Kung gaano kayo makasalanan. Hindi niya titignan yun. Ang titignan niya yung willingness nyo. Willing pa rin kayong mag-serve. Willing pa rin kayo magbigay, magpagamit. And God will take it. Hindi niya titignan kung sino kayo. Kasi lahat naman tayo may pagkakamali at talagang walang-wala. Look unto Jesus kung sino siya sa buhay nyo. Kaya nga, I always preach. Ang pinakapaborito kong preaching, kung sino ang Diyos sa buhay natin. Bagamat minsan nagpipreach din ako kung ano magagawa niyo sa Panginoon, no? Mga victorious action, pero what matters is who God is in our life. Nakaka-encourage, mas maganda mag-encourage. Kasi sa preaching, may 4 yan. Salvation unang-una, laging pa salvation. Kaya lang nakakasawa yung salvation no? Nakakaumay naman yun, puro salvation. Iba naman, good manners and right conduct, puro kabutihang asal, mahinang dating nun. Lahat naman tayo gusto maging mabuti, kaya lang gusto mo nga maging mabuti pero hindi mo magawa. Kaya nakakaumay din yun. Iba naman, always victorious, may mga guidelines pa. Maganda rin yun. Kaya lang, pa rin yun word pa rin yun word nyo pa rin yun What is important is kung sino ang Diyos sa buhay nyo. Ang sarap malaman kung sino ang Diyos sa buhay nyo. At doon na rin susunod kung sino ka naman sa Diyos. Magkakambal yan. Sino ang Diyos sa buhay mo muna ang isipin nyo, ang pag-aralan nyo. Then later on, malalaman mo kung sino ka, kung sino ikaw sa harap ng Diyos. So, sin has no more power over us because Jesus Christ, kung anong ginawa niya sa buhay natin. So, there is no room for guilt feeling. There is no room sa panghihina. And being saved, since na kayo'y niligtas na ng Diyos. Doon sa 58, this is actually, I want to tell you, no? Sinabi ko sa inyo, lahat ng blessing na binibigay ng Panginoon, merong kaakibat na responsibilidad. Lahat ng creation may responsibilidad. Hindi niya kinreate yan nang walang dapat gawin. Merong part yan. Our responsibility is a part, either the church, sa family, sa community. And you call it responsibility. Responsibility. The reason why you are called, you have responsibility. The reason why you are saved, meron kang responsibilidad. So, being saved by Jesus, you are expected to serve Him. Sa page 58, sa verse 58, pakibukas nga sa verse. Therefore, my dear, since alam nyo, ligtas kayo, wala na kayong problema. May blessing kayo na life and eternal life. Stand firm, manatili kayo. Let nothing move you. Wala dapat magpahina sa inyo. Always give yourself fully to the work of the Lord. Dapat lagi kayong naglilingkod. Huwag lang kayo magsabi na magsisimba kapag may problema, kapag may sakit, na kailangan ng trabaho. Huwag ganon. Whether may problema o masaya, whether may trabaho o wala, whether may sakit o wala, this is the call of the Word of God. Ngayon kayo ay niligtas na. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor is not, the Lord is not in vain.
So, what wants God from you is your responsibility. What is your part here? At ang pag-upo ay hindi aksaya yan. Hindi nyo alam you are serving yung katabi nyo, yung pala nag-i-encourage na sa iyo. Ang tiyaga nito, kahit na ginagabi, nagsisimba pa rin, ako kaya, gawin ko rin. Hindi totoo na ang pag-uupo ay hindi ministry. Ang pag-upo nyo dyan, nakikita kayo ng kapatiran, probably that is your simple part. May part pa rin yan. Remember, part is responsibility. Magpakita kayo, mag-encourage kayo, mag-invite kayo. Ministry is not only a big part na obvious. Nagsishare, pupunta sa mga sasakyan. Hindi lang yan ang ministry. Even just a simple act of kindness, of saying and smiling and shaking hands after service, actually, that is your responsibility. Huwag kayo manghihinawa na mag-serve at mag-serve at mag-serve pa rin sa Panginoon. You are part of His plan to build the church. Kasama pa rin kayo. And Jesus prepared for us more than salvation. Doon sa last 58, yung mga ginagawa nyo niyan, kahit simple lang, kahit nagsasayaw lang kayo dyan, minsan di pa napapansin. Kahit na kayo dyan sa dulo, pampadagdag lang ng member, pagpadagdag lang na nakikinig, you have a part on it. Una, nakaka-encourage sa mga nandito sa harap kasi meron silang kausap. Pangalawa, nakaka-encourage sa katabi kasi sila, napapansin nila, lagi kang umaattend, sila pa-absent, baka magaya din sa'yo. That is part. May part kayo. Hindi in vain yan. Hindi lang kayo nagbubutas ng upuan. Huwag niyong sabihin nagbubutas lang ng upuan. You have a part in the church. Or, hinahanda pa lang kayo, kaya lagi lang kayo nandyan. Hindi nyo alam kapitbahay nyo, na-encourage pala sa inyo, natutuwa sa inyo. Mas pinaliliban nyo ang trabaho nyo sa bahay kesa sa umaten. Mas na-challenge sila. Ano ba meron doon at sipag-sipag pumunta ng kapitbahay ko? Minsan nga, Mare, sama mo nga ako dyan. You see, ang ministry, as long as you give your part, your life to God, that is ministry. Kasi siya naman ang maglalagay sa inyo kung paano kayo gagamitin ng Panginoon. Kaya maging ang pag-uupo lang dyan, hindi yan aksaya. Kaya doon sa verse 58, pakibukas mo nga, hindi yan sayang. Kung yan ang gusto mong gawin para sa Panginoon yan, God will take it for Him. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang yan. Anumang contribution nyo, yung presensya nyo, yung tithes nyo, yung pag-encourage nyo, yung pagiging mabait nyo, yung smile nyo, yung pagtatapik sa pastor, yung pag-encourage sa pastor, that will not be in vain. And God is not only preparing you for salvation. Alam nyo ba, in heaven, naiipon ang lahat ng ginagawa nyo. Naiipon yan. And every time na may ginagawa kayo sa Panginoon, hindi nawawala yan. Mas daig pa ang bank account dyan. May interest yan. It's not only for interest in this world. It is for eternity. Let us all stand up. Praise God. Purihin ang Panginoon. Si Jesus ay marapit nang dumating. Huwag natin ma-miss ang kanyang pagdating. And God will change everything
papalitan niya ang lahat ng to. Purihin ang Panginoon. O Diyos, dito sa lupa, Panginoon, ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Hindi dapat kami magsawa, Panginoon, na mag-encourage, mag-share, magsalita ng inyong kabutihan, O Diyos, na magpakita sa mga kapatiran, na dumalo, na maging encouragement, Panginoon, sa mga nakakilala sa amin, dito sa church, sa kapitbahay, sa kaibigan. Lord God, may pakita namin, Panginoon, there is hope in this life. That life is not only in this world. You are coming soon, Panginoon. Kung kami nagkakamali, nagkukulang, patawad. O Diyos, patawad. Lord, ang bawat isang narito na nagtatapat sa inyo, patuloy niyo silang gagamitin, Panginoon. Anuman ang ministry, ang part, ang responsibility nila, Lord God, kaya niyo sila tinawag. Pag-igtingin niyo ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Huwag kami tumingin, Panginoon, sa magagawa namin. Malaki man to, maliit, o hindi obvious. Huwag kami tumingin dito. Ang lagi namin titignan, ano ang ginawa nyo sa buhay namin? Ano ang ginawa nyo sa aming pisikal na katawan? Ano ang ginawa nyo sa aming kinabukasan? Ano ang ginawa nyo, Lord God, sa aming puso't isipan? Ikaw nagpapabanal nito. Ikaw, Panginoon, nagbabago nito. Ikaw nagpapalakas nito. Taas po natin ating mga kamay. Ibaba sa inyo ng Panginoon ang kapayapaan, ang kalakasan, ang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.